Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. sa inyong pakikiisa sa misa, saan man kayo naroon, nasa loob ng simbahan o sa pamamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Casia. Kayo naway pagpalain ng Diyos at ating ialay kay Jesus ang ating sarili kasama ang ating mga intention. Ating espesyal na ipagdasal at ialay ang misa para sa mga naghandog ng pamisa. Sila'y kilala ng Diyos at alam ng Diyos ang kanilang mga intention. Sinaway ang bunga ng kanilang pagpapamisa, sila'y pagbigyan sa kanilang kahilingan at pagpalain ng Diyos, pati kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos para maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom namin makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Manalangin tayo, O manaming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami ay makatanggap ng mga kaloob na nakita bilang tanda ng mga bagay o ng mga bigay mong ng mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan
at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre. Kaya't Bernabe ang tinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel at hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit, hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi nyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At sa mga kaisa natin sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po. Tingnan natin ang mga pagbasa ngayong araw na ito. Sa first reading, sa bahaging ito, makikita natin yung unang sambayan ng Kristiyano, unang mga mananampalatayang Kristiyano, unang komunidad. Sila ay nabuhay ng mayroong one heart and mind. Iisa ang takbo ng isip at iisa ang takbo ng puso. Ano yon? Nagkakaisa sila, hindi lamang sa salita, kundi pati sa puso at sa isip. Wala sa kanilang nabuhay ng madamot. Handa silang magbahagi ng kanilang ari-arian, lalo na sa pangangaral at sa pamumuhay sa komunidad. Walang madamot talaga, mababait. Ibinibigay nila ang kanilang yaman para sa pangangailangan ng iba. At ipinakita naman ni Barnabas bilang halimbawa, yun ay sa first reading ng bukas palad na pagbibigay. Yung bang masayang nagbibigay, masayang tumutulong, happy ang disposition, at ang tunay daw na pananampalataya kay Kristo ay nagbubunga ng gayong katangian, pagkakaisa, pag-ibig, at malasakit sa kapwa. Ang pagiging binyagan ay buhay kapag tayo buhay sa gayong uri ng pamumuhay. Samantala sa gospel, sa usapan ni Jesus at Nicodemus, kahapon pa'y sinimulan ito, you must be born again. Kailangan ng panloob na pagbabago. Hindi ibig sabihin muling isisilang katulad ng literal na translation ni Nicodemus sa sabi ni Jesus.
pangloob na pagbabago. Kapag ikihinugasan, nilinis, dapat ang buong buhay ay naaayon sa pagiging malinis. Ito ang humuhubog sa buhay ng tao, yung panloob na pagbabago upang maging mabuti sa pakikitungo sa kapwa. Ang Espiritu ay parang hangin, hindi nakikita pero nararamdaman ang epekto. Gayon ang panloob na pagbabago, nararanasan na lamang ng kapwa. At binanggit din sa gospel ang ahas sa ilang bilang simbolo ni Kristo na itinaas upang magbigay buhay sa mga taong mabubuhay sa pananampalataya. Ang binyagan ay tumanggap kay Jesus at sa kanyang mga aral. Ang bagong buhay mula sa Espiritu ang pinagmumulan ng tunay na pagbabago ng tao. Kaya kung pag-uugnayin natin, tinuturuan tayo ni John, ni San Juan, sa pamamagitan niya, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano magbago ang puso, yung born again. At sa first reading, makikita natin na yung resulta ng pagbabagong iyon. Isang komunidad na nagmamahalan, nagkakaisa, nagbibigayan, nagbabahaginan. Kaya nga, ang ibig sabihin nito ay yung to be born again, ito to belong from changed hearts to shared lives. Maraming tao ang relihiyoso, maaaring kabilang tayo doon, pero hindi pa rin nagbabago ang buhay. Kaya malinaw ang sinabi ni Jesus, you must be born again. Okay. Hindi niya sinabing you must try harder, kundi you must be transformed. God is more interested in our transformation than in our performance. Kapag tayo ay tunay na ipinanganak muli, nagbabago ng kalooban, may nangyayaring pagbabago sa loob. Ang pagbabagong iyon ay hindi nananatili sa tao lamang. Ito ay lumalabas sa ating pakikitungo sa kapwa, nararanasan ng kapwa. Ang bagong puso ay dala ng Espiritu, bunga ng Espiritu. Sabi ni Jesus, ang Espiritu ay parang hangin, hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Ang Diyos ay gayon kumikilos. The wind of the Spirit may be invisible, but its impact is undeniable. Kapag ang Espiritu ang kumilos sa atin, nagiging mapagpatawad tayo, nagiging mapagbigay, at nagiging mapagmahal tayo. Kaya nga ang bagong buhay ay nakikita sa komunidad na inaakay at nagpapaakay sa Espiritu. Sa gospel o sa first reading, nakita natin yung mga pahayag na walang nagkukulang, lahat ay nababahaginan, may malasakit sa isa't isa. Yan, a changed heart will always produce a generous life. Ang tunay na pananampalataya ay hindi sarili lamang. Ang Kristyanismo ay hindi me and God only. Hindi gayon. We are not saved to live isolated lives, but to build interconnected lives. Yan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi makasarili, hindi madamot nga, at hindi yung walang pakialam. Laging nabubuhay para sa kapwa. At ang pinagmumulan ng lahat ng ito ay ang Diyos, si Kristo. Sabi sa gospel, itataas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya at magsabuhay ng pananampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga the cross is the birthplace of a new humanity. Dahil kay Kristo, may bagong buhay, may bagong puso, at may bagong paraan ng pamumuhay. Kaya nga talagang totoong-totoo, when Christ changes your heart, He also changes your hands.
what you hold and how you give. Yan ang ibig sabihin ng first reading at paanyaya rin ng gospel. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong aming ipinagdiriwa ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Nang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama natin ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Namatay. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Kasya na aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainin. Magbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Magbati rin sa inyo mga kaisa sa misa sa pamamagitan ng online mass. Ipagkaloob mo sa Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the blood of Christ keep us safe for eternal life. Amen. May the blood of Christ keep us safe for eternal life. Amen. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhod ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob na ligayang walang katapusan na pawang idinudulot sa banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay.
sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.